September 26, 2009, nanalasa ang bagyong Ondoy sa malaking bahagi ng Luzon. Onslaught of water caused by the low pressure and the extremely high winds just sweeping into the town of Hernani on the island of Samar. Man ang alaala ng Super Typhoon Yolanda, si Odette. Malakas na ulan, malakas na hangin, na tumagal ng maraming oras. Hey, we did rescue here. Naalami sa rooftop. Ganyan pa mi 1 a.m. in the morning. Flooding is one of the most pressing issues currently faced by many communities in the Philippines. Today, sisilipin natin ang isa sa mga apektadong lugar, ang Barangay Bagong Sikat, located in the Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ayon sa pinakahuling census nitong 2024, the barangay has approximately 2,695 residents. While Bagong Sikat continues to develop and grow, certain areas remain vulnerable to flooding, particularly those near the breach or irrigation system. This portion of the barangay, the breach area, and nearby boarding houses were mostly flooded due to the overflowing of the water in the irrigation. Narito ang isang news report mula sa CLSU Collision tungkol sa pagbaha noong September 2024 na dulot ng bagyong Enteng. Ang bahaging ito ay nadadaanan, ngunit dahil nga sa bagyo ay hindi na rin matukoy kung alin ang kalsada at ang mismong irigasyon dahil bukod nga sa napasok na rin ang baha ang mga kabahayang narito ay kapansin-pansin din na mas tumataas pa ang level ng tubig habang binabagtas ang daang ito. At isa pang video mula sa residente malapit sa tulay noong bagyong Pepito nito namang November 2024. Regarding the flooding issues in the said area, here are several flood mitigation techniques that can be considered to lessen the impact of flooding. Number 1. Regular na dredging at paglilinis ng drainage channels. Ang pag-aalis ng silt and debris ay nakatutulong para mas mabilis ang daloy ng tubig tuwing malakas ang ulan. Number 2. Pagpapatibay ng irigasyon at embankment structures. Reinforcing canal walls at ang pagkoconstruct ng flood barriers ay makaiiwas sa pag-apaw ng tubig. Number 3. Community awareness at preparedness programs. Ang pagbibigay kaalaman sa mga residente tungkol sa flood risks, evacuation routes, at tamang waste management ay nakatutulong para maiwasan ang clogging at nang sa gayon ay mas maging handa rin ang community. Lastly, number 4. Urban greening at tree planting. Vegetation improves water absorption and reduces soil erosion. The flooding here in Bagong Sikat mirrors the current flooding issues across the Philippines. Gaya na lamang na matinding pinsala sa Cebu nitong nagdaang bagyong Tino. Sa kapila ng mga simpleng hakbang tulad ng tamang waste segregation at regular na community clean-ups, hindi pa rin sapat ang mga ito para tuluyang maiwasan ang pagbaha. While these practices are indeed beneficial, they only address the problem on the surface. Ang mas malalim at kritikal na problema ay ang tuloy-tuloy na korupsyon na humahadlang sa maayos na pagpapatupad ng mga flood control projects sa bansa. When funds intended for drainage systems, canal rehabilitation, and flood barriers are misused or poorly allocated, the result is substandard infrastructure that fails
during heavy rains. Patuloy na binabaha ang mga komunidad, hindi dahil kulang sila sa disiplina o kaalaman, kundi dahil sa sistematikong pagkukulang sa pamahalaan. Kaya't ang tunay na solusyon sa pagbaha ay hindi lamang individual effort. Kailangan ito ng transparency, accountability, and integrity mula sa mga taong namamahala sa pampublikong pondo. Kapag nawala ang korupsyon, saka pa lamang tunay na makapaglilingkod ang mga proyekto ng gobyerno para protektahan ang buhay, ari-arian, at ang kalikasan.